Okay, magandang gabi Pilipinas. Nandito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol, at kasama ko si... Magandang gabi po, Attorney Sherwin Enriquez. Okay, kindly round down po yung ating usual na pagbate. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Okay, Kuya Sherwin, ang topic natin for today, sana, kasi they're calling yung ating guest, si Dr. Nedy Tayag on psychological incapacity. But in case, kung halimbawa man hindi, pag-usapan natin ang mga developments sa masoneria, kasi maraming nangyari. Marami. Katatapos lang na ANCOM eh. Yes. Siguro Kuya Jerry, bago yan, meron lang tayong konting announcement. Ito ay tungkol sa isang kasamahan natin kay Sir Bragi Braganza. Okay. So, celebrating the beautiful life of Roderick Bragi Litonwa Braganza, one-day wake and celebration of Bragi's life will be held at St. Zacharias Chapel, St. John the Baptist Church, Pinaglabanan, Santolan Road, San Juan City. This will be on May 9, 2026. That's a Saturday from 11 a.m. until 10 p.m. One day One day lang po. Viewing, parang sa Amerika yan Yes. Ganun lang ang viewing, oo. Okay, so siguro pag-usapan muna natin na Kuya Sherwin yung ANCOM. Siyempre, ANCOM, congratulations sa ating newly installed Grandmasters of Masons in the Philippine jurisdiction, Most Worshipful Robert Joseph Moran. And of course, we would also like to congratulate yung successful term naman ni Most Worshipful Immediate Past Grandmaster, si Raul Canon. Raul E. Canon Jr. Yan, And congratulations din sa ating mga Grand Line Officers, starting with Deputy Grandmaster. Congratulations, Right Worshipful Ruel Rivera. Ang ating Senior Grand Warden, Right Worshipful Oliver Co. And of course, ito, ang Junior Grand Warden elect at now installed, si Hussein Shamsuddin Bostakalay. Baka magkamali ako. Parang last Saturday, nagkaroon din ng installation ng Mabuhay Shriners. At alam ko siya rin yung potentate. So, potentate sa Mabuhay Shriners, Oasis, and at the same time, Junior Grand Warden ng ating Blue Lodge o Masons. Grand Lodge of the Philippines. Grand Lodge, Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. So, congratulations, Kuyang Hussein. Oo. At alam mo ba, yung kanilang, sabihin natin, commonality, except si, si Right Worshipful Oliver Co. Sila po ay member ng Grand of the Glorious Knights of the Creeping Serpent, GGOKCS. Puro trivia yan, Yes, trivia. Except si Right Worshipful Oliver Co. Oo. Okay. Isa pang nangyari, siguro pwede na rin ako mag-invite, Kuya, kasi sa ANCOM may naganda ding development. Alam nyo ba kung ano yun? Nagka-number ang General Antonio Narciso Luna, Masonic Lodge, number 529. 529? Kami po ang pinakabunso, 529. So, there are 529 lodges. Yes. Ako po yung UD Master at ang incoming natin na Charter Master si Kuya Heinrich Co. Uy, parang kilala ko. Siyempre. Si Director ba yun? Si Director ng Land Bank. Hi, Kuya Heinrich Co. At hi din
sa kaibigan natin, si Consul David Ackerman. Consul for, baka magkamali ako, basta sa European countries. Okay. Siya. So, Okay. parang hindi yata Ringing lang daw po si Doc Neddy Tayag. So siguro we discuss na yung sa masoneria. Anyway, kapatiran naman tayo sa bayan. Let's start with, nasabi mo na kanina, yung Mabuhay Shriners. 'Di ba? Si Jose ka-install lang na potentate. Ano Yes. ba yung ating pag sinabi yung potentate, ano ba 'yon? Oo, well, 'di ba? pag sinabing potentate, ikaw yung pinakamataas doon sa Shriner dito sa Pilipinas. Specifically doon sa Mabuhay Temple. Mabuhay, yung Oasis. Kasi we have two Oasis in the Philippines. Isang Aguila At yung Mabuhay. sa Mindanao yon, and then yung Mabuhay covers Visayas and Luzon. Oo. Okay, oo. Tsaka parang ano din yan, di ba, Kuya Sherwin? Mahirap din na Oo. dumaan doon. Kasi ang haba from Oriental Guide, High Priest, Assistant Chief Raban, and then finally Potentate. Kumbaga parang may idea lang po yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood. Sige, okay. Ang usually po pag nagkakaroon ng election ng officers, ang pinaglalabanan na posisyon ay yung pinakamababa. Correct, Kasi correct. ang understanding dyan is ladderized. So lahat yung mga officers will just move up the ladder until na mapunta ka doon sa pinakamataas. Yes. So yung pinagpipilian talaga ng husto ay yung pinakamababa. Na elected position, which is yung Oriental Guide. Yes. Sa Mabuhay Shriner. And by collective votes of either the potentate or the past potentates, inaakyat na lang nila. Alam mo ba, Kuya, kung bakit, anong purpose nila, bakit inaakyat yun? Because for them to prepare for their term, kasi 1 year lang, Kuya, ang term ng isang potentate, para hindi naman magahol. Kasi kung halimbawa, That's too short kasi 1 year is too short. yes, tapos Chief Raban ka, tapos nalaglag ka, tapos yung hindi prepare from the floor, inakyat, baka walang magawang accomplishment. Kumbaga merong continuity. Yes, may continuity. Oo. Parang Blue Lodge din, same. Na nagsisimula tayo, Kuya, sa Junior Grand Warden, Senior Grand Warden, Deputy Grand Master, and finally, the Grand Master. Oo. Parang ganon. So, ang pinaglalabanan natin, yung Junior Grand Warden, which is ang nanalo ngayon, no other than Shamsuddin Hussein Bustakala. Right worshipful. Right worshipful Bustakalay, sir. Oo, okay. So, sa mga hindi pinalad, better luck next time. Ganun talaga. Oo, may kilala ka ako dyan na siyempre, in-expect niya, pero hindi siya nabunot. Sometimes kasi, Kuya Sherwin, may may luck. Meron. Kaya nga sabi natin, better luck kasi most of the time, luck nangyayari yung luck kasi may bunutan Oo. So merong parte doon na parang chance. Chance. Yes. Na pagka nabunot yung pangalan mo, then you proceed. Pero kung hindi, yes. so regardless of your qualifications, Kahit ikaw na yung, alam mo, siguradong sigurado ka, pag nabunot ka, kaso kung hindi, kahit napakasigurado, just like the previous election, syempre hindi ko na sabihin kung sino yun, na alam ko na siyang mananalo, kaya so hindi siya nabunot. kung nabunot. Hindi siya nabunot Sorry. Yun. Kasi pito yung we will be selected from the 15 ng mga past Grandmasters. Isipin mo, siselect ka pa ng Grandmasters, past Grandmasters. And then, out of 7, 2 ang mawawala. So, ang maglalaban-laban na lang, 5. Diba? Ang hirap. Ang hirap talagang luck talaga. Well, ganun talaga talagang destiny nga. Destiny talaga. Pagiging Nakaguhit sa palad mo yan. Parang ganun. Okay. Sa ano ba yung ginagawa natin, Kuya Sherwin? Kasi alam ko ikaw, saan ka ba, Kuya Sherwin? Sa anong club mo? Hindi, pinag-usapan Shriners. natin sa Shriner. Bamboo Shrine Club. Bamboo? Kasama mo si Kuya Ricky. Bamboo. Bamboo din siya. Kaya We lang, paint the town red. ganun ba yun? Kasi ang tawag po kasi namin, kaya sa Bamboo, we paint the town red. Kasi ang uniform ng Bamboo ay kulay pula. Lahat.
yung upper. Yung vest. Yung Pula yung ano, yung shirt jack namin usually red. yung Tapos naka-khaki pants. Yan ang ano. Okay. Kami naman, Manila and Maharlika are almost the same during the time ni Potentate Espino. Kasi parang nag-collab yan eh. So, blue kami. Blue, oo. Yung iba kaya, alam mo ba? Kaya depende sa ano yun. Tapos kuya, meron din ang maganda doon sa Shriner. Meron yung tawag na Clown Club. Oo. Actually, marami iba-ibang tapos meron yung sundalo din, no? So yung grupo ng mga clown, tapos yung mga legionaries, yung sinasabi. Legion of Honor. So, parang Legion of Honor. Tapos meron din yung mga grupo ng Wrecking Crew. Yes. Yan, iba-ibang mga grupo. Well, correct. Siguro mabalik ko lang doon sa tanong mo kanina. Ano ba yung purpose ng mga Shriners? Yes. It is actually the philanthropic side of Masonry. Yun. Who caters primarily for the burned and crippled children. Yun, tama po. Burnt and crippled children. Kaya makikita nyo po yung siguro yung parang silhouette ng logo ng Shriners, isang mason na may karga-kargang bata. Correct. Tapos hawak-hawak niya yung saklay sa kamay at meron siyang suot na vest. So, and that vest is of course that distinguishes the shrine from other Masons. True. Actually, meron din ritual yung vest eh. And sometimes during our sabihin na natin conferral, nire-recite yun that fest is very important. Compare during the conferral naman ng ating Blue Lodge, ang re-recite naman yung apron natin. So dito sa atin, tama. Though wala pa tayong hospital dito, basically na sa Shriner, doon sa United States, marami sila. Tinatawag nila na Shriners Hospital for Children. Okay. May new development tayo ko, Sherwin. Yung ating guest pala, kaya pala nagka-vertigo. Kaya hindi daw makontak. So, better luck next time sa atin. Sayang. Ang ganda kasi magaling yan. Magaling to. Alam ni Kuya Sherwin yan kasi practitioner din si Kuya Sherwin sa law eh. Nakapagpanalo na rin kami nga. Ayun pala eh. Yun. Ano siya? Known nationwide. Yes. Si Doc Nedy. Especially on the topic psychological incapacity. Kaya very interesting to. I hope Doc Nedy magpagaling ka. You feel better soon, yeah. Yes, sooner or later may commonality naman kami ni Kuya Sherwin. We are very excited to hear from you, especially on the medical side of psychological incapacity. Kasi sa legal side, kaya na namin ni Kuya Sherwin, kaya lang nagbobolahan lang kami dalawa dito. Kung kami lang dalawa. Kaya mas maganda, may expert witness. Yes. Subject matter expert. Yes. Maiba naman tayo, Kuya Sherwin. Total, nasabi na natin, baka naboboringan sila doon sa Shriner. Sa York naman tayo, di ba? Right. Oo, York. Speaking of York, inaanyayahan ko po kayo sa May 28 po. Natalisod ko po yung excellent high priest. Wow! Parang kasi sa York Rite, tatlo ang master eh. Isang excellent high priest, siya ang pinaka-master of all the masters. And then may commandery, and then yung Royal Select Master. And then they sit sa east. But the one presiding is yung excellent high priest. Kuya, baka familiarity ka din sa York kasi alam ko York ka din eh. Baka merong I belong to the Luzon York Rite. Ako naman Pilipinas York Rite. Actually, ang York kasi is the advanced education on Masonry. Kung meron tayo first, second, third degree sa Blue Lodge, ito naman yung 4th to 14th degree. Parang ganon. But it does not necessarily follow na ito yung highest degree. Hindi na. It is always the highest third degree. Kasi yes. You don't look at the numerical value. Yes. Palapad. Correct. And York Rite is just like parang ano lang yan, Kuya. Master's degree na pag nakita mo, advanced study. Yung iba nga sinasabi nila na yung York Rite daw ay parang ito yung mga Christian degrees kasi nga nandun yung commandery. Ayun.
Pero sa mga kapatid natin na brother Muslim din, hanggang dun lang sila sa Royal Select Masters. Hindi na nila pwedeng abutin doon kasi that's more of a biblical side. Siyempre may scripture din sila which is different sa atin. Magkaiba. Kaya hanggang dun lang sila. Kaya ang achievement naman diyan, kuya, is more of a yung apat na past master ka ng Blue Lodge, past high priest ka, past commandery, and past illustrious master, tapos past eminent commander. Yon. So mabibigyan ka ng yung parang logo or anything na tapos parang pagka natapos mo yung tatlo na yun, yes, past presiding ka dun sa tatlo, tapos past master ka, parang magko-qualify ka if in case may magre-recommend sa'yo dun sa York Rite College o yung Knight Court of Honor something na marami yun, kuya. Marami sa York Rite na gano'n. Yes, marami. Yung mga Allied Masonic Studies, AMS. So, yun. At saka yung mga, sabihin natin, pati yung mga Operative Masonry, yan, Night Masons, ang daming ganyan. Which is, all over the world yun. Yun yung KYCH yun. Ayun, KYCH. Yun. At saka, andun ka na ba, kuya? Doon, meron. Okay na. Sa'yo pala ako magmamano. Tapos ka na doon. Tapos na ako doon sa KYC. Wow, ang galing. Actually, meron lang ako na-miss na conferral no sa York Rite College. Pero I was already recommended and favorably balloted na ako doon. So, naghihintay na lang ako nung susunod na conferral. So ilan yung sa'yo pala ako magtatanong, ilan yung mga colleges doon para ma-accomplish mo lahat? Parang, kasi hindi pa rin ako na-induct doon, pero parang isa lang yun. Pagka nandun ka na, I don't know what's inside. Tapos na. So, meaning to say, you cannot do that unless you finish yung KYCH. Yung past master ka at naging sitting master ka doon sa tatlong Wow. Chapter sa chapter, sa council at sa commander. At saka alam mo, Kuya Sherwin, sabi nila, ma-accomplish mo yon, it will take you 15 to 20 years. Yes, that's true. Kasi ang haba ng pila doon, sa totoo lang. Neswertehan lang ako kasi yung mga kasunod ko, parang sorry na-expel yata lahat. Sorry So, kumbaga na-express lane ka. Na-express lane ako. Hindi ko naman, syempre hindi ko pinangalangin yon, Kuya Sherwin. Nagkataon lang na gano'n. Naging beneficial. By luck. Naging beneficial lang. Kaya, napunta agad ako dun sa Excellent High Priest. Kasi, linyada yan lahat Yun ang maganda sa Masonry, Kuya Sherwin. You respect each other kung ano man yung kahit sa Blue Lodge. Oo. Andyan. Kuya Jerry, pag-usapan naman natin, ito very familiar ka dito. Sige. Yung OSM na. Familiar din ako. Actually, ngayon, guide ako. Alam ko nga today, kanina yung installation of officers ng Arc of Steel number 9. Mas pa yan, mas matanda pa yan kaysa sa amin. Kasi kayo, Pillars of the West Conclave number 10. 10. Lamang kami ng isa. Lamang ng isa. Kaya kailan kayo na, if you know, yung kung kailan ako pumasok, Constitution, hindi mo nakakabisado. Pero may mga matatandang na to conclave Nung pumasok kasi ako doon, siguro mga 3 years ago, during that term ni Kuya Patch Arbas, siya yung So sa subordinate, sabihin na natin na conclave, ito yung supreme ruler ang pinaka-head, tapos yung counselor, and then guide. Parang gano'n, Tama ba yun? Hindi ko na ma-recall. And then yun dun sa taas naman, Grand Supreme Commander. Parang gano'n, something like that. Sa York ba? Anong Kuya Sherwin? Gano'n din. Sa Grand Line. Kung yung officers dun sa mga chapter sa commandery tsaka sa may grand lang. Grand lang. So parang sabihin natin Grand Excellent High Priest, Ganon, Grand Eminent Commander at saka Grand ano ba yung isa? Yung Grand Illustrious Master. Tsaka ang maganda, kumbaga, ang Masonry is very flexible. Hindi lang yung
nakakwadrado lang sa Oo. isang di ba? Kung gusto mong, kumbaga, sabi nga, magpakadalubhasa, ang dami mong aaralin. Correct. Ang dami mong pwedeng salihan, ang dami mong pwedeng pagkaabalahan. Akala nila nga, Kuya Sherwin, pag mason ka na, yung third degree, okay na. Hindi pala. It's just the beginning of Yes. your continuing Kumbaga, education. parang Pandora's box yan. You're opening something na napakalaki, napakalawak. Mas malawak pa pala yung ino-open mo kaysa yung true. napasukan mo. Ayun. Ang galing. Oo. And then, syempre, kung may Order of the Secret Monitor, yung OSM natin, di ba? Tama? So, meron din Scottish. Yeah. Scottish, right? Oo. So, Anong member ka ba? Anong bodies ka? kaso lilipat ako. Pero sa Rizal Bodies ako. Rizal sa Bodies. Antipolo Temple. Dun sa Rizal Masonic Temple Sila pala. Sila Kuya Sandro Soriano. Yes, si Fiscal Soriano. Mga Mandaluyong boys. RJ Lasiste, mga ganon. Sila yon. Ako naman, Manila Bodies. Tapos ka na rin, kuya. Ay, Malamang. hindi ako, Hindi ka naging active. active ako. Yes. Hindi ako na paupo dun sa East. Pero naman ako, 33rd degree IGH. Wow, ganda. Yung kulay puti yun, di ba? Kulay puti. Kulay puti. Hindi mo naman kasi, sorry, Kuya Sherwin, mayroong kapising namatay. My condolence to the family of Edward Chua. Oh, yeah. Oo. Ano ba tawag nun, kuya? Yung naka-purple na? Sorry, hindi ako hindi ko lang kung siya yung Sovereign Grand Commander. parang ganon, something like that. Sovereign Grand Commander. At 33 lang yon Yes. yung nandun sa Sovereign Grand. So, mapapalitan lang yun kung mamamatay yung parang gano'n, tama ba? SGIG. SGIG, Supreme Sovereign Grand Commander Inspector General. tama. SGIG. Basta yun. Sovereign Grand Commander Inspector General. Sovereign Grand Inspector General. Parang gano'n. Galing. SGIG, Tsaka, 33 lang yun, 33 tama? lang sila. 33 lang yun. Iba pa yung 33 degree. 33rd Iba degree. pa. Kasi IGH. Merong honorary degree naman. Honorary degree, okay. Paano ba yun Kuya Sherwin? Siyempre, ako yung ako ngayon magtatanong sa'yo. Baliktad na paano ka na-elevate? From, di ba, parang black yung una? Black. Tapos susunod yun, yung KCCH. Yung pula. Pula, Tapos nun, yung puti. So, paano ka na-promote ng Parang parang recommendation din yun. Recommendation. Hindi naman sa tagal mo na Parang, partly. Partly, meron din gano'n yung tenure mo dun sa Wala naman dun sa alam ko, Demolay ka din. Yung sa Demolay na meron kang mga patriotic wala. activity para magkaroon ka ng maraming medal, mga gano'n. Parang wala naman. More on recommendation. Pero dun sa purple, although hindi yun din ang hindi ko alam kasi yun talaga you are being crowned kasi yung part ka ng 33. Sa mga nakikinig, yung pinag-uusapan natin, it's all about masonry. Although it does not necessarily follow that we are recruiting you because for all Mason, we do not. You knock and it shall be open to you. Dahil dyan, mag-time check po muna tayo. Okay, 7:25 ng gabi, sakto. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Siguro, dahil nasabi ko sa Kuya Sherwin kanina, maakyat akong excellent high priest. So, iniimbitan ko po kayo sa munting pagsasalo-salo bilang ma-install sa May 28 po. May 28, that's fourth Thursday of the month yata yun. Okay. 4 o'clock onwards sa Scottish Rite Temple. Sa SRT. Ngayon, bago nun, May 22 naman sa Grand Lodge, Most Worshipful Grand Lodge of Pre-Accepted Missions of the Philippines, Constitution Day naman namin ng General Antonio Narciso Luna, Masonic Lodge number 529. Yun. Congratulations in advance, Kuya Ricky. Siya kasi incoming Charter Master. Charter Master. Okay. Talagang naka-record yun doon. Naka-record. Tsaka
Sorry Kuya Ricky pero nagpagawa ito ng barong. Pangmalakasan. Pangmalakasan talaga si Kuya Ricky. Oh. So, kay Jerry, so far, pahapyaw Opo. napag-usapan na natin tungkol doon sa Blue Lodge, Yes. doon sa York Rite, sa Scottish Rite, Yes. yung OSM, yung Shriner. Yes. Ano pa ba yung mga ibang mga, sabihin natin, appendant bodies na Well, meron not, sa not Mason? necessarily appendant kasi ang alam naman natin na appendant talaga is yung York at saka Scottish. Pero yung mga allied bodies, sabihin na natin allied, may mga pagong, Pilipinas. Ano naman yung pagong na yan? Di ba? Parang ano yun eh. It's more of a fun where syempre, one time lang yung payment natin dito, yung yung ating sabihin natin. So para mga social club, para social club, it's like a social club where you have to drink, di ba? Tapos ilulublub ka sa either pool o kaya sa beach, parang gano'n, no? Which is the fun club or parang sabi natin fellowship part ng Masonry. So, mga turtles. Hindi yung puro serious serious lang tayo sa Blue Lodge. So, kailangan natin ng fun din kahit paano. Although fun din naman yung philanthropic activities which is yung Shriner, pero mas fun ito. Talagang more on fellowship. Yung more on bloop parang gano'n. Yung Kuya Jerry, yung mga kasi syempre di ba sabi natin ang Masonry ay pampamilya. Correct. So yung mga para yung involvement naman ng mga wife. Ayun, So meron tayo nung in-extend na rin natin yung family natin kasi in the first place they are really family. So meron tayong Eastern Star tsaka yung Amaranth. Yeah, Oo. May mga info ka ba tungkol doon sa mga... Well, more or less, meron din sila mga philanthropic activities which is also in line with the Blue Lodge. Pero ang mga normal na purpose nila is, of course, to go side by side with our atengs. Alam mo naman, di ba? Na baka iniisip nila, pag nagpe-fellowship tayo, pag nag-ano tayo, wala tayong ginagawa kundi ritualize, socialize, making fun of the outside, hindi ganon. Kaya ini-involve natin yung mga wife natin para alam nila na tayo as Masons are indeed a gentleman. Yun yung Kumbaga, they're there to have their, kumbaga meron silang sarili nila, pero yung mga activities kumbaga collab we augment each other. Yes, and you cannot meet, you cannot go with a conferral or anything without a Mason. Dapat merong isang Mason talaga. Na meron dapat na physically present to witness. Yes, but not necessarily, of course, encroach upon the powers ng mga nandun. Just to provide yung wisdom. Correct. Ito yung sa side natin, sa collateral, yung pwede kasing mga kapatid Oo. O pwedeng wife natin, siyempre, mga ganon. So, yun yung Amaranth or Eastern Star. Ngayon, collateral yon. Pababa tayo. Meron din pala. Sa mga kababaihan, mga anak na babae, yung mga pamangkin. Dalawa pa ang klase yun. Yung related, which is nag-iba na rin sila, in-include na nila kahit hindi related, as long as merong relationship doon sa isang Mason or may Masonic blood. May Masonic blood na hindi naman direct. Pwede sa Job's daughter. Ayun. Ngayon, yung isa naman na talagang totally foreign, pwede. Which is yung rainbow na sinasabi. I see. Well, yung mga daughters ko, mga past honored queen yan ng Makati Bethel number 36. Pag sinasabi mong past honored queen, ito yung masters, di ba? Naging master. Yung equivalent sa atin, sa kanila honored queen. Tapos, since familiar ka na, Kuya Sherwin, kasi baka maraming gusto na pumasok. Ano ang qualification? Hindi ko lang matandaan, pero parang sa age yata kung 10 or 11 years old. Mga ganon, more or less. Mga 10, 11, or 12. Tapos, not more than 21 siguro. Yun, kasi parang after 21 or 23, hindi ko sure yung age. Yes, kasi after that, magiging ka na parang
Senior. Majority member na. O yun, oo. So hindi ka na pwede mag-hold ng position dun sa... Siguro i-compare na lang natin, kuya, sa Demolay, yung boys naman. Oo, yun. Our sons. Oo. Kasi ako medyo familiar dyan kasi yung son ko mismo, incumbent siya ngayon eh. Oo. Yung sa akin kasi gusto pa lang sumali. Gusto pa lang. Oo. Tapos ang age naman nila, Kuya Sherwin, para malay mo, na nakikinig sila ngayon, nandyan lang sila. Sa tabi-tabi, oo. Pwede kasing 12. Ito kasi siya, 11 pala. 11. Pero may dispensation lang pwede na. Okay. Oo. The dispensation coming from the executive officer, yung parang DDGM ng sa Junior Masons. They are considered Junior Masons. Oo. Ito naman, hindi katulad ng Job's daughter na dapat may relationship. Whether or not you are related or hindi, as long as you comply with the 7 cardinal principles. May 7 virtues pala. Yun, okay na. You are qualified. From ages 11 with dispensation, pero normally 12 yan, up to 21. Yun. Tapos may ano din, kuya. Meron din degree yan. Kasi ang Demolay, 2 degrees lang yan eh. Second degree. Yun yung initiatory degree. And then finally is the Demolay degree. And then, pwede ka pang mag-akyat, which is yung priory na sinasabi, which is the 3rd degree. And then finally, may 4th degree pa, which is yung Ebon na sinasabi. But dito, more on education na yon. Siguro pagka sumali yung yung bunso ko dyan, doon ako magiging mas more active, familiarized, maging well-versed pagdating sa mga... Yung bunso mo ba, ilang taon na, Kuya Sherwin? 11 pa lang. Ayun, right, 11. Sabi ko, nandyan lang sa tabi-tabi. Nag-i-echo pa yung sagot, di ba? Kaya, well, sa mga interesado din sa Demolay, sa youth, we're not after this for yung mga, wag na natin sabihin, yung mga ordinary or traditional fraternity na ang ginawa, puro away. Kasi, si Kuya Sherwin, ako, Greek fraternity din kami, pero siyempre hindi na namin sasabihin yon. Pero nakita namin sa Demolay more on sila, charitable activities. Sabi may guidance. May involvement ng parents. Yes. Yun yung isang unique or talaga very evident kasi nga it's within the family of Masons. Yes. At saka nahuhone yung kanilang leadership skill kasi we're here to hone their discretion as a person to become better sons. Yes. Sa naman sa Rainbow at saka sa Job's daughter, better daughters, di ba? Kaya mga tawag din mga daughters, di ba? Yes, better daughters. Alam ko recently parang meron sila activity. Yes. I don't know, sa Dumaguete ba yun or something, sa Tacloban. Parang ANCOM nila, something like that. Meron ba? Hindi ko lang makita Saan yan? Sa Job's daughter? Oo, sa Job's daughter. Kasi si Kuya Nelson Villanueva. Kuya Nelson. Siya, parang I don't know, kung appointment yon or ano. Nakuha niya yung parang grand something, grand patron o grand matron. Kasi meron silang ganun eh. May grand patrons, grand matrons, may ganun. Si Kuya Nelson Villanueva ang Vice Associate Guardian. Guardian. Vice Associate Grand Guardian. Congratulations, Kuya Nelson. Actually, kaya snake ko yan eh. Sir Knight yan. Sir Knight. So, election. May election. Ang galing. Congratulations, Kuya Nelson. Keep up the good work. That is for the benefit of our daughters. Diba? Tama? Mga daughters. Tama. Oo. Daughters. Okay. Yung mo, naging pass na. Yung dalawa kasi sila. Yung eldest, si Sofia. Ilang taon na yon? Si Sofia ngayon, magto-23 na. Tapos na. Tapos yung bunso, as honored queen din, si Shannon, magto-20. So siya medyo
pwede pa Pasok siya. pasok pa. Yung anak ko si Emil, ano na Regional Master Counselor. Oh. Ano pa lang siya, kwan pa lang, bata pa, 18 years old. So, baka maabot pa niya yung ano. Malayo pa mararating. Oo, malayo pa. Hopefully, oo. Kasi, very active din siya Very active din, oo. So maganda to at the early years of their na-develop na yung mga Yes. yung leadership skills nila na may involvement correct. sila sa mga charitable works, di ba? Correct, Kasi correct. at the end of the day may embed nila yung pagtulong. Yes. Hindi yung puro, pelo-fellowship lang, oo. This is more of enhancing yung kanilang skills in education. Laying down good foundation Lay the good para foundation. when they grow old, alam nila kung ano yung mga Yes. dapat na ginagawa nila bilang And in fact, we're not influencing them. Nakikita lang siguro sa sample ni Kuya Sherwin, syempre, Yeah. di ba? Ganun yun siguro dahil dyan, time check po muna ulit tayo. 7:45 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kanina, Kuya Sherwin, pinag-uusapan natin yung Family of Mason. Yes. So, meron tayong ngayon, guest. Which is, I think, very familiar si Kuya Sherwin dito. Oo. Ikaw na mag-introduce, Kuya Sherwin. Take it away. Kasama ko yung mga yung mga bodyguards ko. Yes. Si Kuya Sean at si Santi. Say good evening. Yeah. Good evening. Ayun, yun. Kanina pa nakikinig, Kuya Sherwin. Pakiti-ngiti na. Pakiti-ngiti. Pero siguro kahit papano, lalong-lalo na nakinig sila yung sa Demo Lay, medyo may sila doon. Actually, si Santi yung sinasabi ko na interested siya. Wow. So, kay Jerry, na-discuss natin almost lahat ng mga bodies ng masonry, mga pregnant bodies, yung mga clubs, Yes. iba't ibang clubs. So, yung mga nakikinig sa atin na gustong sumali, ano ba mapapayo mo sa kanila? Of course, hindi tayo nagre-recruit, first and foremost. So, you asked a Mason in order to be one. Parang ganon. And then another thing, you knock. Oo. And it shall be open to Actually, you. yun nga yung sinasabi natin. Ah. It starts out with curiosity, di ba? Correct. You reach out, magtanong kayo kasi hindi lalapit sa inyo kasi Yes. it's not part of our culture to recruit. That's correct. So, paano kung may kilala kayo, titanungin niyo yung kilala niyo. Kung wala kayong kakilala, marami tayong means para mag-reach out sa mga mason. Yes. So, we have our Facebook page, we have the contact information ng Grand Lodge of the Philippines. Yes. So, para mga legitimate yung mga... Sa totoo lang, nag-google na lahat yan. Kuya Yeah, Sherwin, nandun naman lahat. Oo. Pero, still, the unique thing is the experience. The experience. How oo. you go about the process of being a member. Correct. At saka, another thing, hindi po religion ang Masonry. Opo. We may be religious, but we are not a religion. Correct. Magkaiba po yun. Oo. We are not a secret society, but society of secrets. Ayun. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Magkaiba yun. Oo. So, siguro, ang isa pa is, maraming salamat for the opportunity kasi hindi mo na itatanong, Kuya Sherwin, yung ating pioneer dito, the owner of the company, is also our brother, Mason. Yes. And the son is, sabihin na natin, hindi man siya nakapagmason, but the heart is with us as Mason. Of course. Yeah. Oo. Again, rest in peace, Chairman Edgar Cabangon. Ayun. So, baka meron silang kanina ka pa sila nakikinig. Oo. Baka any opinion about what they heard a while ago, Kuya Sherwin. Yeah. Baka, oo. Do you want to join the demo in the Yes. future? Yes. No. Not yet. That's different. Or Ah. maybe you want to shout out or greet anybody? Oh, yes. Or you greet, the yeah. mic. Shout out to my nanay. Okay. How about you? Shoutout po din sa aming mga ate po, si Ate Shin tsaka si Ate Pia po.
Ayun. Ayun. Sila yung ano, di ba? Sa Oh, Jobs Daughter. si Sofia, si Shane, tapos si Sean at si Santi. Wow, ang galing, ang galing, ang galing. Oh, makikita mo, di ba, yung interest ng mga bata. But, alam mo naman, even us, hindi tayo nag-i-influence. Yes. Oo. We're giving them the free will. Kung gusto, Yes. we alalay. Kung ayaw, walang Tsaka nakakataba ng puso yun pagka sila mismo yung That's nagjo-join, right. hindi yung pinipilit. O, di ba? O, living testimony na pinaano pa natin on air, di ba? Oo. Hindi mababawi yan, Kuya Sherwin. Alam mo yan. Oo. Instead of joining, di ba, yung familiar, yung Greek fraternity. So, Wala pa Hindi sa pa, ideas. hindi pa familiar. Pero kahit papano, at least in masonry, in junior masonry. No, kasi yung mga activities ng lodges, Nandyan sila. kasama Oo, sila. galing. Nung mga early years nila actually, nung sa Manila Buddies pag Christmas party, year-end party, Yes. kasama sila doon kasi family event yun eh. Yes. Tapos nung na-install yung mga ate nila as honored queen, nandun din sila. Wow. Attend sila nun. They support Yeah, their of course. Kasi parang sisters. So. it's a milestone for their ates. Kaya Yes. And sooner or later, ang ate nyo naman ang mag-cheer sa inyo when you become demolays. Di ba? Ang galing. Oo. So Kuya Sherwin, baka meron kang mga fellow na Masons that they want just like yung mga anak ngayon that they show interest. Hindi sa sa TV pa. On air pa. Ang galing. Siyempre, Ang galing. Oo. Kaya kung mga kuya, mga aten, yung mga anak natin, kung nagpapakita sila ng interest, mas maganda mamulat sila dun sa mga Masonic organizations na sinusuportahan din natin mismo para Correct. it's a family activity. So magkakasama rin tayo dito. Yes, and besides from that, 'di ba, ang priority pa rin natin is to help Yes. And not necessarily our fellow Masons, even yung mga public in general, 'di ba? Kaya nakikilala tayo, not because we're Masons, but because we do several kinds of philanthropic activities. Okay. So, at least Kuya Sherwin, ang maganda dito Kuya Sherwin, yung General Antonio Narciso Luna, pag under dispensation kasi, para ma-educate lang natin, wala kang gagawin kundi initiate, pass, and raise. Yes, kumbaga magparami ka lang. Magparami ka lang. Kailangan pwede mong gawin. Pero right now, congratulate me, at least pwede na kami sa lahat. Pwede We can na. do activities, we can do fellowship, we can even help not just ourselves, but of course, the public in general. Kaya maraming salamat po. Normal na lodge na. Function na sa normal Yes, lodge. maraming salamat po, Most Worshipful Robert Joseph Moran, for giving us the opportunity to become a regular lodge. Binabati ko rin lahat ng members ng General Antonio Narciso Luna Masonic Lodge. Ang ganda nito. Number 529. Alam mo ba Kuya Sherwin, ito, trivia pa. Ang charter Mother Lodge ko is Pasig City Masonic Lodge number 409. 409. Tapos Okay. ngayon, Ang dual member ko bago yung General Antonio Narciso Luna is Katipunan Masonic Lodge number 489. 489. So, 9 na Then naman. yung pang third kasi tatlo lang ang pwede. Yung General Antonio Narciso Luna Masonic Lodge number 529. Puro 9. Ang galing ano? Ang galing. Ako, Mother Lodge ko. Okay. Corregidor number 3. Yes. And then, charter member ako ng Frank Reed Horton. Number? So, 379. Wow, may 3 din. Oh. Tapos, honorary member naman ako ng Cosmos number 8. Hatiin mo lang. 3 na rin yun. Di ba? Ang galing. Anyway, sabi ko nga doon sa St. Germain kay Junior Warden si Kuya Mariano. May pungsoy ba yan? Yung ganyan? Ang ganda-ganda. Pagka 39, sabi niya. Okay. Maganda daw yung 999. Shout out kay Kuya Mariano. Naging ano na natin Ilang dito. beses natin, Ilang fungsoy beses. expert, Sa mga pagka-Chinese New Year, Tama, siya yung tama. nagiging guest natin. And hopefully, Kuya Mariano, maka-guest namin ulit for 2027 na. 2027. Okay. May mga last na pabate ako. Sige.
Since nandito si Sean at si Santi, hi kay Sofia at kay Shane. Okay. Baka you guys bati ka wanna muna greet kayo. anybody? Bati muna. Anybody else? Yes, mga classmate mo. Oo. Katatapos lang, ano? Kuya Sherwin, nakabakasyon na yung mga yan eh. Shout out sa si Bapang. Oo. Yung lolo nila, si Bapang Willie. Bapang. Lolo. Oh. Pagbapang ba, saan ba yun? Sa Ilocano side o ano? Sa Kapampangan kasi Tito. So, tawag ko kasi Bapang Willie. Oh. Kaya, ginagaya nila Bapang Willie din. Bapang Willie. Okay, okay. Yung fetcher ko. Yung guardian nila kasi yun ang naghahatid sundo sa... Okay, okay. How about you? Shoutout po sa mga kaklase ko po nung last school year ko po. Okay. Okay. Akala ko sa... Meron pa, Santi? Baka meron pa. At shoutouts kay yung advisor ko sa grade 5. Advisor. Baka meron pa, meron pa. Ano na advisor? You forgot? Po. You don't want to mention. Okay. Ang hiniibangan ko, Kuya Sherwin, yung girlfriend eh. Kaya ano. May joke girlfriend na lang. ba? May Joke lang. Ayaw. Okay. Hi din kay Iya, Emil, and Shane. Shane din yung aking bitter half. Yeah. And hopefully, sana, good luck ha. Kasi nag-apply sa Yun. commissioner. Aba. Maging commissioner ng NLRC daw. Good luck sa'yo. Good luck. Okay. So, ang next program po, News Scoop, magbabalik po ang kapatiran para sa bayan next week. To God be the glory.